I've often observed that there is a deep connection between emotion and psychism. Although we do not get to go that deep for this episode, we try to understand the connections. In tonight's episode, we have a return guest, Miss Chiki, from episode 150. We talk about the inner child and how it possibly impacts our daily life. Enjoy. Okay, so ngayong gabi ang ating guest, return guest. Actually, maraming nagre-request sa return ni Miss Chiki. Pero yun nga, na timing na magkakaroon ng event si Miss Chiki this March 8 this year. Mamaya, discuss niya kung saan tsaka kung ano yung workshop. Good evening, Miss Chiki. Good evening and good morning sa inyong lahat. Yes. So, Miss Chiki, actually yung baka gusto mo start na doon. Kasi yun nga, I think nung na-mention mo sa akin na magkakaroon kang workshop this March 8, sabi ko, perfect to. Kasi parang start of the year, parang new energy, di ba? So, na-mention mo to nung part 1 natin about your inner child healing na ginagawa. Oo. Baka yun yan, hindi tayo nag-expound dun, mas nag-expound tayo sa kwento mo. Pero maybe you can talk about it. Yung sa kabilang work yun, yung spirit question yun. Yes, oo. Doon tayo sa multo dun eh. Ito may kahalong psychology. Okay. Oo, kasi nga, ever since naman, meron na talaga, the inner child actually came from kay Carl Jung, the psychologist, di ba? Yung different archetypes, yung iba-ibang daw tipo ng personalidad sa nanggagaling, di ba? So, one of his archetypes is yung inner child. Ang sinasabi nga is, sa bawat isa sa atin, merong inner child. Yung inner child na yun is part of ourselves na bit-bit yung childhood memories, whether it be bad memories or good memories. So, yun yung sinasabi natin na inner child. Ang mahirap kasi, kung hindi tayo in touch sa inner child, meron tayong mga conflicts ngayon as an adult na hindi natin nalalaman kung saan nanggagaling. Marami tayong naririnig. I'm sure marami sila naririnig about wounded child. Yes. Di ba? Oo. Yung mga hurt na child. Yun yung mga gusto natin i-tackle. Kasi ang gusto natin mangyari is, katulad nga ng as an adult, ang dami nating problema na hinaharap, nakakalimutan natin yung maging childlike or maging hindi childish, childlike. Oo, childlike. Oo. O simple lang yung mga needs, simple lang yung mababaw, di ba? Yung kaligayahan. Oo. So, ang gusto natin is for you to go back and reconnect with your inner child. I'm sure marami kayong naririnig about reparenting, the child within, di ba? So, ako naman, kasi the first time na encounter ko yung inner child healing, it was more of, kasi I had a very good childhood eh. Yes. Pero very turbulent yung time na yon in my adult life. So my inner child, when I reconnected with my inner child, ako yung parang nakakuha ng happiness, ng inner peace from my inner child. From your inner child, yes. Oo. From my inner child. Because I had a very good childhood. Tapos ang gulo ng aking adulthood. Yes. So, nung nag-inner child session kami noon, my very first time, I got the relief and that peace that I needed from my child, from my inner child. Kasi nga, yung inner child natin is the part of ourselves na may nag-hold ng childhood memories. Yun. So, kala ko kasi parang, again, baka misconception ko naman talaga na parang hindi ko na-realize na kung happy ang childhood. Kasi yun nga, sabi mo lang, happy childhood mo. So, nakakatulong rin pala yun with regards to your present life, no? Yes. Oo. Kasi nga, karamihan ng inner child workers focus on the wounded child. Yes, oo. So, ako naman, sabi ko, hindi naman lahat ng tao nagkaroon ng bad childhood. Bad childhood. Oo. Diba? Paano yung maganda yung child sasabihin, hindi ko naman kailangan yan. Oo, Hindi ko na kailangan yan. Kasi
masaya yung inner child ko. Oo. Di ba? Correct. Pero, hindi mo alam na dun ka huhugot ngayon dun sa happy childhood mo. Kung meron kang mga problema na hinaharap ngayon as an adult. Or meron kang mga conflicts or whatever issues na hindi mo ma-resolve in your adult life. Pero paano nakatulong yung happier childhood with your present problems? Parang helping you cope ba? Or helping you deal with them Yes. emotionally? It helped me cope kasi siya yung happy and at the same time at peace. Yes. So, siya yung kumalma sa akin. Okay. So, during that time, I was confused, I was hurt. During that time, siya yung nagsabi sa akin na parang, calm down and try to remember yung happy memories. How does it feel to be happy? Kasi sometimes, as an adult, minsan sa dami ng problema natin, nakakalimutan na natin yung paano ba maging happy. Oo. Diba? As a mental health therapist naman here in the US, yun yung first na question ko usually with my clients. Sasabihin ko are you happy? And then, talagang ang tagal. Oo. Matagal na isip, oo. Parang gusto sabihin, kaya nga ako nandito, di ba? Oo. Malay mo naman, di ba? Oo, totoo. Di ba parang, are you happy? So, doon from there, you would ask, but what will make you happy? Ano ba talaga yung concept mo of happiness? So, doon na bumalik yung happy childhood ko na parang, ito pala yung feeling ng happy. Ito pala yung feeling ng being at peace. Oo. So, natulungan ako in the process. So, paano naman yung mga, let's say yun nga, mas met bad childhood, paano yun nakakatulong sa kanila to look back at it, to see it? Ano yung... Oo, kasi ang ginagawa natin dyan, dito sa inner child work, inuunti-unti natin yan, hindi biglang bagsak. Yes. Especially kung very painful yung childhood eh. Usually, kung mapapansin mo, yung may mga bad childhood, ito yung very low yung self-esteem, di ba? Yes. Yung parang they feel so, parang, parang worthless. Napakaliit ng tingin. Kasi nga, yun yung nakukuha nilang messages when they were kids. Yun yung laging, you're not enough, you're not good enough, you're not beautiful enough. So, puro kakulangan yung ipinofocus. Ang sinasabi natin, hindi lang parents ang nagbibigay ng messages na to. Everybody na naka-meet mo when you were a child, kahit na yung mga nag-aalaga sa'yo, yung mga caregiver mo, yung mga yaya mo na bigla na lang umalis nang hindi nagpapaalam na. So, ayun na yung mga unresolved issues mo of abandonment, yung unresolved issues mo na mga kung ano-anong sinasabi sa'yo na parang napakaliit mo na tao. 'Di ba? So, yan, lumalabas ngayon yan sa pagiging tanda mo, sa pagiging adult mo. Oo. 'Di ba? Yung mga very needy and clingy sa relationship. 'Di ba? Saan nagagaling yun? So, nagaling yun dun sa pagkabata niya, yung both parents laging nag-work, natitira lang siya sa caregiver na hindi naman maayos yung turing sa kanya. Yung trato sa kanya. So, marami yun. Hindi, akala natin na parang lagi na lang yung parents na nag-aaway. Hindi eh. Marami kasi yung marami factor na encounter mo na people as a child. So, even teachers or classmates, even yung relatives mo na nagbubuli sa'yo, yung mga pinsan mo. Kasi meron akong client na ganyan, na parang she's very, very successful. Yes. As a career person, very successful career woman. Pero, how come, ngayon na patanda na sila, basta nakasama niya basta nagkaroon sila ng family get-together, nagkakaroon siya ng anxiety attack. So, ngayon, binalikan namin, ano ba yun? Bakit? It's supposed to be family, di ba? It's supposed to be relatives and mga kamag-anak mo nga. Bakit napaka-successful mo, tinitingala ka ng ibang tao, pero pagdating sa family get-togethers, anong nangyayari? Bakit nagkakaroon ka ng anxiety attack?
iniiwasan niya lahat ng mga family get-togethers. Even yung mga relatives niya, nagtataka bakit mas madalas siyang absent. Kasi, yun pala, when she was a kid, she was being bullied by the cousins. So, parang lagi siyang tinutukso. May tawag sa kanya na yung talagang talagang hanggang ngayon binitbit niya pa. So lumalabas ngayon pagtanda niya. Hindi niya nalalaman how come? Bakit ganon? Kasi nga hindi na resolve yun eh. Hindi na resolve yung issue na yun sa kanya. So bit-bit niya yun. So yun, just one of those examples. I think na-mention ko na rin sa'yo yung meron akong isang client na maganda yung relasyon niya, pagkatapos bigla na lang in the middle of it all, lagi na lang niya sasabihin, iiwanan mo din naman ako. Yes, nakwento mo ngayon. Diba? Because when she was a kid, she was given up by her parents without any explanation. Bakit siya give up? So, nagkaroon siya ngayon ng abandonment issues. I think, hindi ko alam kung mas sa Western article or news or show ko napanood to, na nagsabi na when you reach a certain age, hindi mo na pwede blame parents mo for your bad behavior. Parang ganun eh. Merong ganun saying eh. I think mas Western belief to eh, na parang pag 30 ka pa, tapos bine-blame mo pa yung bad parenting sa'yo na yung may mali. Parang yun yung na medyo for me, medyo rigid siya. Pero yun nga, parang pag inisip mo, minsan, yun nga, hindi lang parents mo, pero parang kailangan mong balikan minsan. I mean, with this process, di ba? Kailangan mong balikan in a process, di ba? Kasi, kagaya nun, kung mas pinipili mong i-ignore yung mga bagay na nangyari sa'yo dati, hindi mo mapaprocess yung nangyayari sa'yo ngayon. Ugali mo ngayon. So, inner child work will give you a chance to process it. So, saan ba nanggagaling? Katulad nga yung sinasabi natin na parang, at yung sabi mo nga, at a certain age, hindi mo na pwedeng sisihin yung mga magulang mo kasi you have your friends, you have your workmates, pero yung pagkabata mo, anong nangyari noon? Diba? Anong nangyari? Hindi sa sinisisi mo yung mga magulang mo, pero anong nangyari nung age 5 ka, age 6, or 7? Yung formative years mo, ano nangyari noon? Yung formative years, no? Kung maipasok ko naman, no, itong childhood natin, na may mga unresolved issues tayo nung bata tayo, hindi natin siya matatakasan kasi dumarating yung point, because I have a lot of patients here who have been like physically abused, yes, emotionally abused, na in their 40s, in their 30s, dumarating pumupunta sa akin na super na talaga, panic attacks, anxiety attacks, nagda-drive, paparada kasi hindi na makahinga, or umiiyak na lang. And then they would tell me, where did that come from? I wasn't sad, I wasn't problematic, but bakit saan nanggagaling yun? Kasi nga, ito yung sinasantabi natin. Yes, sinasantabi, Oo, di ba? Pero pumipilit na lumabas. Parang ganon, di ba? Actually kasi, when I try to explain it to them, ang sinasabi ko, it's like yung tinu-throw mo yung negative energy, di ba, sa likod. Yes, na parang dyan lang, hindi mo alam, nakalatch lang yan sa'yo. Di ba, nakalatch. Habang malaking monster na siya na. So it catches up with you. Yung mga hindi mo, tsaka ako na lang iintindihan, tsaka ako na lang iisipin. So it catches up with you. It will catch up with you kung hanggat hindi mo siya napoprocess. Hanggang hindi mo siya hinaharap. So Miss Chiki, alam mo naman yung mga nakikinig sa atin, mga nasa paranormal related. Paranormal, yes. So yung sinabi mo malaking monster, baka isipin nila may malaking monster talaga nabubuo. Alam mo, figuratively, bumubuo ka talaga ng entity na negative energy. Yes, Kasi you're feeding it. Oo. Actually, yun nga, may nakausap ako the other day. Sabi niya nga, yun nga, parang he went through a depression na parang 3 years, parang gano'n kinukwento niya. Tapos gano'n, parang na-enjoy niya pa nga in a way daw yung yung depression na yun eh. Tapos nung
shaman siya, actually Pinay na shaman, so I guess parang babaylan. Yun ang sabi sa kanya, may nag-latch on sa'yo and kinakain yung depression mo, yung negativity mo, kasi ine-enjoy mo rin eh. Exactly. Oo. Tapos parang magandang sabi sa kanya is, hindi naman sila necessarily negative, pero yun ang kinakain nila eh. So pupunta sila sa food source. So ginawa lang daw ng babaylan is yun nga, hiniwalay sila. Tapos ngayon talagang iba na. Yes, may depression siya, pero mas madali niya nang ma-sort out, parang ganun. Yun na nga. Kasi nga, prone ka sa depression pag may ganun. Kasi nga, pinifeed mo ng negative energy. So, nakadikit sa'yo yan. Maglalatch sa'yo. Ang mahirap pa niyan, pag may nakakitang ibang entity, negative entity, na may nakalatch sa'yo na ganyan, dadagdag pa yun. Oo. So, di ba? Yun yung lagi natin sinasabi, di ba? Always be careful. What you emit, you attract. So if you're emitting negative energy, you're attracting negative energy. So yun yung gusto nating i-resolve. Kumbaga parang i-cleanse mo na yung sarili mo of whatever negativity you have within you. So it could be possible that, again, these are just possibilities. Di ko sinasabing applicable for all. Pero possible na meron kang negativity for something else na, yun nga, something in your childhood, and you are repressing it, you are not addressing it, it grows, it feeds something, and it attracts other things that feed on that. Parang ganun. Yes. Ang sinasabi nga nila, with those people, yung mga exorcists na kakilala natin, no, they would say, the first step of possession is depression. Diba? Okay. So, pag depressed ka, very low ang energy level mo, very low ka. So, you're attracting itong mga negative na low vibration na entities. So, yun na nga. So, you're prone to possession. Yes. Question, Ms. Chiki. Pag may nagkaka-clients ka ba dyan, minsan may nakikita ka or may na-i-intuit ka na may kasama sila or may ganung moments ba? Oo, meron actually ganun. Kumbaga, kung ang client ko is my client for intuitive counseling, I tell them that there's an end. Pero yung client ko as a therapist, hindi mo masabi. Hindi ko pwede masabi. Parang gusto ko na sabihin na, kasi naman. Meron kang entity dyan na nakadikit sa'yo. So, I can't say that directly kasi clinically, yes. Baka ireklamo ko or hindi naniniwala, di ba? Yes, totoo. So, pero, yeah, especially those who are depressed. Yung heavy depression talaga. Those who are really depressed. And sometimes there are people that they would brand as schizophrenic, but they're actually very intuitive. Alam mo yun yung ilang beses ko na nasabi to na parang yun yung fear ko minsan. Kasi nung binasa ko talaga yung signs of being schizophrenic, talagang marami doon is signs na mga tao na very intuitive, very sensitive to hearing, seeing, talking to them, di ba? And minsan baka hindi lang nila alam yung concept kasi marami hindi nila alam itong concepts na pinapag-usapan natin. Ang difficulty naman sa ganun is as psychics, we could still go back to the reality. Di ba? Yes. Kumbaga parang may narinig ka, entity yon na gusto makipag-usap sa'yo, na gusto makipag-communicate. But you're still in reality. Yung mga may schizophrenia pupunta na doon. Is talagang, ano na talaga, kumbaga parang hiwalay na sa realidad. So yun na yung mga tipong sasabihin na parang sinaksak ko siya kasi may boses na nagsabi na saksakin ko siya. Yes. Yung mga ganon. There was a voice telling me na to attack. So, yun na. Nandun na yun sa schizophrenia. Although, yun na nga. Merong thin line kasi siya. Diba? Yes, oo nga. Yun nga yung very, very thin line. Sa mga psych na nakakausap ko, I bring it up all the time. Yun yung sinasabi na talagang, so may meron ako nakakausap na nagma-masters nga. Palagi siya may papasa sa akin na, tingin mo tong case na to direct. Pag tinignan mo, parang ang hirap i-define
ang hirap i-define kasi meron siyang signs na pasok sa lahat ng psychological markers, pero meron na siya mga sinasabi na at napuprove na pwedeng psychic abilities yung nangyayari sa kanya. So parang ang hirap i-verify. And yung system natin ngayon, hindi pa siya built for that na isa-segregate mo, di ba? Oo, remember the movie Sixth Sense? Yes. Oo. 'Di ba? Yung bumaril kay Bruce Willis, 'di ba? He was psychic. Pero Yes. yun na nga, to the point na nag-snap na siya kasi nga lagi siyang pinupush 'di Hindi ba? na-address, oo. Oo, hindi na address whatever issues he had. So, nag-snap na. So, that's the time when he shot his therapist, si Bruce Willis Si nga. Bruce Willis, oo. Miss Chiki, last few questions na lang talaga. Kasi sorry, naka-istorbo lang ako. With regards to, sa depression, kasi parang, sabi ko nga, ilang beses ko nasasabi rin na, napapansin ko, maraming psychic may depression. Going through some sort of depression. And, yun nga, yung na-mention mo na karamihan ng may heavy depression, may attachment, di ba? So, ano ba siya? Parang chicken and egg siya minsan pag inisip ko. Sino na una? Sino na una? Meron ba talagang may finid sila or meron talagang nagkukos ng depression? Opinion niyo lang po. Oo. Ang opinion ko siguro is ikaw yung nakaka-attract. Okay. There is something in you that attracts that kind of entity or energy. As you might call it. So, ang nangyayari ngayon, tama ka rin eh. Pwedeng nag-umpisa ka na depressed kasi nga meron ka mga unresolved issues. So, ito na ngayon ang mga naa-attract mo, which fuels your depression. Yes. So, all the more na lalo kang nadidepress. So, the more you're depressed, the more you're emitting negative energy, now the more you're attracting. So, hindi ka bounce back, hindi ka maka-pull out doon. So, Yes, oo. you need somebody to pull you out from there kasi Okay. hindi mo nakakayanin na ikaw lang eh. Na ikaw lang. Yes, oo. That's when you seek for help. Parang ganon. That's when you seek for help. So, katulad nga na sabi, parang chicken and egg siya eh. Pero sa akin is parang mas depressed ka, mas nakaka-attract ka, mas lalo kang nalulubog. Oo. So dapat i-resolve mo kung ano yung nandun sa loob. Ano ba yung nagbibigay sa'yo ng depression? You have to know where it's coming from. And usually it comes from yun na nga. From unresolved issues from as early as way back childhood. We even have like clients or people who would tell us na kahit nung nasa tiyan pa sila ng mom nila, alam na nila na if they were wanted or not. Ah, talaga? Kasi they could hear you eh. Di ba ang dami nga yung mga sinasabi na be careful yung habang pregnant ka na as much as possible don't expose yourself to any negative energies as much as possible. Listen to music, listen to soothing na sounds. Kasi nga, naririnig nung bata. So, pati yung pag-uusap syempre ng magulang. Oo, Or kung sino yung nakakausap ng mother. So, magugulat ka, merong mga individuals who can remember nung nasa womb pa sila. So kasama ba sa process nung inner child healing na ginagawa mo? Parang may regression ba siyang ginagawa? Ang nangyayari kasi is we have what you call reconnecting with your inner child. So it's more or less like a visualization exercise. Okay. So it's a guided visualization exercise where you try to reconnect with your inner child. I've given this to like groups kasi nga as a part of a workshop. It's a training workshop for employees for different companies. So, kaya nga very, very particular ako na sinasabi ko na guided visualization exercise siya kasi may ibang nagsabi, hini-hypnotize ko daw sila.
Oo. Sabi, ay naku, hini-hypnotize ka dyan. Oo. Ayoko yan. Oo. No, it's a guided visualization exercise. Yes. So you try to reconnect. When you reconnect with your child, of course, so ano na kayo, nag-touch base na kayo. Oo. Now you try to nurture the inner child. So, yun, may mga activities tayo to Yes. nurture the inner child. Mm-mm. So, kung mapapansin mo, direct, di ba, ang dami ngayon ng mga adults na nag-color, yung mga coloring books. Yes, oo, yes, oo. Di ba? That's reconnecting with it, oo. That's reconnecting with your inner child. That's you're nurturing your inner child. Miss Chiki, pwede ka na rin magbenta ng mga coloring book. For sure. Kasama sa workshop, kasi ang dami talagang gumagawa nun. Remember, coloring is meditative. Yes. Di ba pag nagko-color ka, parang nagme-meditate ka kasi yung focus mo naka-ano doon eh. Naka-in the zone ka. Oo, so ang ano nga, yung gagawin kong workshop direct is an incorporation of reconnecting with your inner child and nurturing your inner child. Meron ako kasing before na hinuhold na workshop dyan. It's what I call Back to Neverland. Okay. It's, di ba si Peter Pan sa Neverland, di ba hindi siya tumatanda? Tumatanda, oo. So my workshop was called Back to Neverland, where we do adult kindergarten. Okay. Okay. So part siya. Part siya, yes. That's why yun yung sinasabi ko, maganda na if ever they would attend the workshop, they would attend in person. Because we will be doing a lot of activities na hands-on sila talaga, interactive. Yes. Last question na, Ms. Chiki. With regards to, again, most of the people listening rin kasi, not all syempre, pero may mga karamihan na nakikinig, mga may sensitivity and ayun nga, learning to deal with it. Why would they, feeling ko kasi, nakikilama ko sa buhay nila, feeling ko kailangan nyo eh. Kasi marami talaga, parang kung may unresolved issues ka, hindi ka parang progress spiritually, feeling ko. Yes. Kasi, diba? hindi tataas yung vibration mo. Yes, yun, oo. Kasi nga, nandito ka sa low vibration. So, kung nasa low vibration ka, ano yung naa-attract mo na energy? Ano na-attract mo na entities? Kaya, sasabihin mo laging may sakit, laging hindi, di ba? Kasi yun yung low vibration yung nakukuha mo eh. So, dapat itaas natin yan. So, how do you raise your vibration? You also have to heal yourself first. Yes. Di ba? Heal yourself first. Kasi kung meron kang parang festering wound yan eh. Yes, oo. Di ba? Hindi pwedeng band-aid ka lang ng band-aid. I-heal mo yung pinanggagalingan. Oo, yung pinanggagalingan, yung mismong sugat. So, we go deep. Di ba? We go deep into it. So, if you want to be a high vibration, high vibrating psychic or paranormal investigator, you make sure that you also are open to healing. So, dapat ihanda mo rin yung sarili. And sinasabi nga nila is, para kayo maging isang magaling. Kasi, di ba yung mga nakikinig sa atin, gusto mag-delve into paranormal investigation. Mas hindi naman, Ms. Chiki. Mas iba, parang gusto lang nilang mabuhay. Kasi, napapansin ko Ms. Chiki, sorry siningit ko, nag-interrupt ako, Ms. Chiki. Hindi, mas kilala mo sila eh. Pag nagkakaroon ng mga voice chat sa Discord namin, kwentuhan lang talaga. Pag nakikinig ako, ang nakakatawa is, most of the time, yung spirit guide, kumakausap dun sa nakakausap sa spirit guide, sinasabi, wag mo na pakialaman yung mga tao na hindi ka binavalue. Parang ganun. Usually family issues, usually relationship issues ang lumalabas. So parang nagiging counseling siya with spirits, with guides, with spirits, or with dead relatives. Ganun na nangyayari. So parang for me, para lang mas matiwasay yung buhay nila, minsan, hindi naman nila gusto maging mas mag-immerse sa paranormal world. It's more of yung magkaroon ng inner peace. Yes, correct. Mas yung inner peace ang habol nila.
with the spiritual experiences. Yun na nga. So katulad ng sinasabi nga natin, Direk, is paano ka magkakaroon ng inner peace kung hindi mo tinitreat yung pinaka-root cause. Yes, Kung you have to go back to that what's causing that pain, what's causing that anxiety. Ano saan nanggagaling yun? So you have to do everything para not only inner child healing, all the other ways. Shadow work, ganun. Oo, shadow work is of course very important. Kasi lahat ng makakapag-improve sa'yo, ano ba yung gusto lang naman natin lahat, di ba? Yung matiwasay yung buhay. Yes, oo. Di ba? Totoo. Hindi nga. Yun lang naman, yun lang for me ha. Hindi ko alam sa iba. Di ba? Yung nakakatulog ka ng maayos. Totoo. Di ba? Na alam mo na wala kang sinaktan, na wala, wala ka sinumpa. Hindi ko naman wala. Oo. Ibang topic yan. Oo. Oo, hindi, let's be careful with words din. Yun na nga. Which goes back to the inner child din. Kaya nga, when you get to meet your inner child, you give affirmations. Kasi nga, yung mga messages na natanggap mo bilang bata, tumatatak sa'yo yan. Akala mo lang hindi. Akala mo lang hindi. Yung mga masasakit na salita, na mga tukso-tukso. Alam mo yun, yung tukso-tuksuhan lang ng mga kalaro mo, ng mga pinsan-pinsan. Tumatatak siya. Tumatatak, oo. Akala mo lang hindi. Kasi nga, you try to diminish. Oo, yes. Ayaw mo harapin eh. Kasi kung parang akala mo maliit lang na bagay, pero actually, repressed siya. Alam mo naman, di ba? The more you repress, the more yes. Oo. Mag-explode siya, oo. Oo. I think before we end lang, para maganda nga siyang point rin for, I guess for parents and for people na mas aware na sa kanilang words and deeds, na whatever you say, whatever you, especially sa mga batang nasa development years, developmental years, na importante kung paano mo sila tratuhin at that certain age. Kasi tumatatak siya hanggang, yun lumalabas nga ngayon, hanggang tumanda ka. Oo, kasi nga, even your actions, not only your words. Yes, actions also. Oo, meron akong client na takot na takot siya sa mga small spaces. Nagtataka daw siya, bakit ganun? Bakit siya naging claustrophobic? Nung binalikan namin, when she was a kid pala, pag pinaparusahan siya, pinapapasok siya sa cabinet. Grabe. So, hindi niya na matandaan yun, ha? Nung binalikan namin, doon niya naalala na, oo nga, there were times na parang iyak yata siya ng iyak or maingay siya. Yung nabuhisit yata sa kanya, tapos pinasok siya sa cabinet. Tapos parang nakalimutan pa yun. Nakalimutan yata siya na kasi iyak daw siya ng iyak, nakatulog siya. Oo. Nakalimutan kung sino man yung nagpasok sa kanya sa cabinet. Kawaw. Grabe, so dala-dala niya yun. Pagtandaan niya, very claustrophobic siya. Nagpapanik na siya pag nasa maliit siya na lugar. Yung sa mga iskinita nga daw, pagdadaan siya. Nagpapanik siya. Hindi niya alam kung bakit. Sige. Miss Chiki, baka yun, pwede mo na kami introduce kung kailan yung event mo. Tsaka, I'm sure the event is parang more of an introduction and with activities. Pero after that, ano yung steps rin nila after kung na pwedeng? So yung actually the workshop would introduce you to the idea of the inner child, and we will be reconnecting with your inner child. So touch base, babalikan mo or magkikita ulit kayo or meeting your inner child. So during the workshop, you will meet your inner child, and then we will also have activities how to nurture your inner child. From there, we will tell you steps para continuous yung relationship mo with your inner child. So, inner child work is not just like umattend ka lang ng workshop, okay ka na. Oo. Clarification po. Sa nakikinig. Hindi siya one shot. Hindi siya. Introducing you to practice, like nurturing your inner child. From there,
nag-reconnect na kayo, nagkakilala kayo ulit, from there, aalagaan Nurture. mo na siya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. So, habang inaalagaan mo siya, nahihil ka na. Mm-mm, mm-mm. So, pero slowly naman yun, di ba? Baka kasi iba dyan, mga pilosopo, feeling na, na-meet mo na-nurture mo, okay na ako. Hindi ganun, di ba? It's a process, di ba? It really is a It's a process. process. It's always a It's process, always di a ba? process. Yung healing naman is always a process eh. Habang buhay tayo. Oo nga. Di ba? Oo nga. It takes years, but I believe that everyone needs it. Like katulad nga ng sinasabi ko sa'yo, direct, is I had a happy childhood, so I got the solace and the peace that I was craving for as an adult when I reconnected with my happy inner Yes. child. When is this workshop, Miss Chiki pala? It's March 8th. It's a Friday, March 8th. It's it will start at 6 o'clock. So hopefully will end by 9. So it's a 3-hour workshop, and it's gonna be held at Light Space Intuitive Wellbeing Center, Rosewood Point, Acacia Estates, Taguig. So we'll be coming out with the poster. So para at least magkaroon sila ng idea. So I'll also post it on my Facebook page. It's the Cheeky Intuitive Counselor. So kung interested sila to attend the workshop, we will post the poster for the workshop. Sana maka-attend sila kasi nga, and to let us know right away kasi yung physical space would be like maximum of 15 to 20 15 to people. 20, oo. Oo, so max yata is 20. I'm not really sure, but we will be doing hybrid also. So, pero kung makakapunta kayo, mas maganda. Mas maganda, oo. Totoo. Oo. Masaya siya. Oo. Inner child nga eh, di ba? Oo. Masaya siya na workshop. So, come with an open mind. Nako, kailangan yun. Sa mga hindi pa immersed sa, I guess, sa spiritual world, kailangan. May questions lang dito sa ating chat. May price na ba daw, Miss Chiki? Price for the workshop, including the materials, kasi we'll provide na the materials, no? It's 3,000, but we have like an early bird price of 2,500 until end of February. Okay. Kasi whether you like it or not, ano rin eh, kumbaga parang spiritual din siya si inner child, pero meron siyang psychology na basis. Yes, oo. Okay? So that's why I also hold the inner child workshop, kasi it would really help sa spirituality mo rin. Totoo. Kasi it's always a choice, di ba? Ako naniniwala ako na lagi tayong may choice. Kasi di ba yung sinasabi nga is, wala naman akong choice. Di ba? Nangyari to. Ngayon na nalalaman mo na nagkakaproblema ka, ngayon nalalaman mo na nahihirapan ka, you still have a choice. Ano yung choice mo? Mag-iwan ka na lang at mag-stay ka na lang dyan? Or you will do something to improve your situation? Yes, oo. Diba? So don't say that you don't have a choice. You always have a choice. It depends on your mindset, and it depends on what you will choose to do. Or if you will choose not to do anything, di nandiyan ka na lang. Oo. Kumbaga parang, wala akong choice kasi ito yung Ito ginawa nangyari. nila sa akin eh. Oo. Ginawa nila sa akin yun eh. So, nasa sayo na ngayon yun. Anong gagawin mo? So, hahalupasay ka na lang dyan? Oo. O hahanapin mo yung nawawala. Diba? Sana maraming tamaan sa napag-usapan namin ngayon. Pero yun, thank you, Miss Chiki. Maraming salamat. You're welcome. Thanks, Miss Chiki. Salamat. Thank you. Thank you again, Miss Chiki, for taking the time. Given our time zone difference. As Miss Chiki mentioned, they are having an inner child healing workshop this March 8th, 6 to 9 p.m. at Light Space Intuitive Wellbeing Center. I will put all the details and links in the show notes.
In case first-time listener ka and hindi mo pa naririnig ang first episode ni Miss Chiki, you might want to listen to her first episode, episode 150, The Spirit Questor. Ang link ay nasa show notes. Gaya nga ng nasabi ko sa episode, maganda talagang mapag-usapan with other experts yung implications ng psychological state ng tao at yung effect nito sa spiritual state natin. Pina-project ko rin yan na hopefully magawa natin into an episode. If this is the first episode you've listened to and you enjoy conversations about the paranormal and strange, you might want to subscribe. You can catch the podcast on Spotify, Facebook, YouTube, Twitter X at TikToks. New episode every Tuesday 7 p.m. on Spotify and Thursdays 1:37 p.m. on YouTube. Before we end the episode, meron lang tayong short portion na tinatawag nating the comment portion. For today, papakinggan natin ang comments from different episodes. Sa episode 113, Family Secrets, sabi ni Cheryl, love na love ko tong episode na to, pinapaulit-ulit ko. Kamusta na kaya si Stella, Francesca, at Olivia ngayon? I love Paranormal Podcast, kasama ko kayo habang nagtatahi. Ano yung tinatahi mo, Cheryl? Hi, Cheryl. Oo nga. Madami talagang kwento yung pamilya ni Olivia. No? Actually, merong episode na parating in a few weeks. Few weeks. May bagong kwento si Tita Francesca. Kung tungkol saan, abangan nyo na lang. Ni-edit ko pa eh. Episode 114, sa Buwatan ng Diwata. Si Mar naman sabi, dito sa amin in Caraga, every time mag-undas, meron talagang pahaling sa entrance and exit ng sementeryo. Burning lang ng dried leaves and we step over it. Wow. Salamat sa pag-share, Mar. Para sa mga kagaya kong mahina sa geography sa Pilipinas, ang Caraga ay nasa Region 8, nasa northeastern section ng Mindanao. Pero magandang naririnig natin yung iba't ibang practice pag-undas, no? Sa iba't ibang parte ng bansa. So, yun nga. Sa kanila, nagsusunog sila ng dried leaves. Tapos, apakan nila. Saan kaya nag-root yun, no? Ang gandang aralin. Anyway, sa episode 118, Love, Loss, and Ghost Riders, sabi ni Jerthy Janet, kahit ang aarte at konyo magsalita ng lahat ng guest nagkukwento, pinagtsatsagaan ko na lang talaga. Alang-alang sa pagiging paranormal enthusiast ko. Keep uploading po. Jerthy Janet. Ganun talaga. Siyempre, iba't ibang taong nakakausap natin. Iba't ibang pananalita, paniniwala. At sa akin pananaw, lahat ng kakaibang mga experience nila, may mapupulot kang aral at karunungan. Sabi mo nga, enthusiast ka. So, minsan, bawat episode talaga meron kang matututunan. So, salamat sa pakikinig. Sa episode 120, Usapang Aliens, si Ada naman sabi, about sa aso, nung high school ako, medyo experimental stage, may past life ako na teen. May past life siya na teen. Male siya at sa past life niya nakamaskara siya ng aso. Lahat ng mga tao. Places in Egypt din. Wow. Ada, ang interesting naman ng past life na napick up mo. Actually, ngayon na na-mention mo nga na nakamask sila ng aso. Similar ba ito sa itsura ni Anubis? Binabasa ko kasi recently libro na title is The Naked Bible, kung saan ini-interview si Mauro Biglino. Siya yung Vatican Bible translator na lumabas sa The Fifth Kind. Meron rin siya mga books, meron rin siya YouTube channel. Anyway, na-mention dun sa The Naked Bible, hindi ko maalala anong chapter, pasensya na yung ibang Egyptians nagsusuot talaga ng mask ng aso. Baka followers ni Anubis or baka as ornaments, di ko rin sure. Pero yun nga, very interesting yung past life mo, yun yung naaninag mo. Sa episode 126, Budol, sabi ni Cheryl, tatay ko po nabudol sa department store ng Robinson's Galleria many years ago na. Tinulungan pa siya ng sales lady mag-withdraw sa ATM, so umuwi siya ng Laguna dahil halos 10 gamit na di niya malaman kung paano nangyari. Grabe talaga, no? Kakaibang power of suggestion ng mga mangbubudol. Sa episode 139, ang gumigitna, sabi ni Paul. Galing, nakaka-elibs ang gift ni Mel. Heart. Hi Paul! Oo, kakaiba rin ang sensitivity ni Mel. Hindi ko siya nakausap recently pero busy ata kasi sa kanyang love life.
Peace tayo, Mel, kung nakikinig ka. Si May naman nag-comment sa F158 ang binisita. Ang gulo po ng kwento, pasensya na. Daming pasakalye. If nagaluhan ka sa mga pasakalye ko o ni Mang Herbert, pasensya ka na. Hindi lahat ng tao ay merong skill sa storytelling. Kasama na ako doon. Alam ko kasi ako nag-i-edit sa sarili ko eh. So, alam ko gaano ako patalon-talon ng kwento. Alam ko gaano ako nauutal-utal. Pero yun na nga, kung tatanggapin mo na ganun ang sitwasyon at makikinig ka, sigurado namang meron ka makukuhang magandang kwento. And last na natin for today, si Aliana ang nag-comment sa isang sabi niya, out of topic direct pero may episode na ba tayo ang discussion ay about evil eye or usog? Kung meron, what episode direct? I want to know. Hi Aliana, yes! Isa yan sa mga earlier episode back in 2017 pa, yata. Or 2016. Check mo episode 4, usog. Not sure if new listener ka, pero recommendation ko lang talaga pagsimula kayo sa episode 1. Diyan muna natin end ang comment portion. If meron kayong gusto i-comment, post nyo lang or DM nyo sa akin if ayaw nyo magbigay ng username nyo. Sabi ko nga, basta hindi bastos, babasahin ko yan. Speaking of DMs, may DM sa akin si Jade, our guest from episode 6. Meron siyang comment about soul contracts. Sabi niya, soul contract means your souls made an agreement na may gagawin siya sa'yo, good or bad. So yung ex, may soul contract to break their heart, etc. So yun nga, sa mga broken-hearted dyan, sabi ni Jade, ginusto nyo yan. Pinirmahan nyo yan. Joke lang. Pero parang ganun nga, I guess, na nagka-agreement ka with other souls before you went in. As I end this episode, I would like to give a wash out to our paranormal Patreons and coffee supporters. J, Z, Christine, JT, JD, O, Osiena, K, B, Justine, Biker Mama, J, Kim, Leia, Bea, J3, May, Shibone, and Ola. A big thank you all for your support. I'm very, very appreciative of your support. If you want to support the podcast this way, you can check out the link in the show notes. Being a Patreon gives you some perks like early episodes once I finish editing them, and of course the opportunity to join some calls. But thank you again for all the support, peeps. Even if listener ka lang, that is support enough. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. This podcast is independently produced, and I would appreciate it if you can please rate the podcast on your preferred podcast platform. Meron niya sa Spotify, a like, a share, a subscribe. Sa YouTube is support enough. So kung kaya, sige. Kung ayaw, okay lang. Thank you everyone for listening, and please stay safe. So, gawin ko lang medyo in theme itong LL portion na ito. Recently kasi may napakinggan akong episode ni Tony Robbins sa podcast ni Theo Von. Yung name ng podcast is This Past Weekend. May na-discuss silang topics about depression, and so gusto ko lang share yun kasi connected naman sa inner child siguro yan. Nasa 13-minute mark ng interview, sabi ni Tony Robbins, there are 3 decisions you're making every moment of your life. Before we go there, sabi nga, what are you going to focus on? Kasi whatever you focus on, that's what you'll feel. Ito yung mga decision natin unconsciously na ginagawa natin. So example niya dito, may dinner date ka ng 7 p.m. and 20 minutes late na sila,
So either mag-worry ka kung bakit wala pa siya or magagalit ka bakit wala pa siya. So habits ng mind mo yung nagdidictate kung magagalit ka or mag-worry ka. So sabi nga, yung first reaction mo sa mga situation is kung ano yung focus mo. So first one daw, do you tend to focus more on what you have or what you're missing? Second, do you focus more on what you can control or what you can't control? And third, do you focus more on the past, present, or future? So sabi ni paring Tony, sa 3 items na yun na focus, if you tend to focus on what's missing from your life, mahirap ma-feel na fulfilled or happy ka. Naghahanap ka palagi na magagawa mo para maging masaya ka kasi nakafocus ka nga kung ano yung kulang sa buhay mo. Pero if mag-focus ka sa kung anong meron ka, material man yan or relationships, mas magiging fulfilled ka. Sa second focus naman, maraming tao nag-focus sa bagay na hindi nila nakokontrol. And nakaka-overwhelm yun. Hindi mo control ang ugali ng ibang tao sa labas. Hindi mo control paano maging presyo ng jeep. Hindi mo control if magugustuhan ka ng crush mo. Tapos if mag-focus ka pa sa third aspect, nakafocus ka sa past na hindi mo na mababago, talagang mag-end up ka na galit, malungkot, or depressed at inis sa mundo. Ang maganda dito kasi nasabi ni Tony Robbins, na-test nila ito. Merong 2 professor sa Stanford na pumunta sa seminars niya na clinically depressed. And pagkatapos ng seminar, lumabas sila with no depression symptoms. So meron mga taga-Stanford na pumunta at tinanong siya, paano mo nagawa to? Meron ka bang data? So nag-decide silang gumawa ng test para malaman kung ano effect nung pag-adjust lang nung 3 focus points na yun na na-mention nga. Anyway, mahaba pa yung kwento doon. Pakinggan nyo na lang sa podcast. Ililagay ko yung link sa show notes. And lumabas dun sa study nga nila na ano yung effect. Parang 1-year study siya. Hindi siya parang in a matter of months lang. Nag 1-year study sila. Nag long-term study sila dito. So hindi pa tapos yung study obviously. Pero lumagpas na ng 1 year yung study. So lumalabas. Para may long-term change ka, kailangan mo mag-adjust ng thinking habits mo. Focus on what you do have now. Focus on what you can control and enjoy the present in building the future. Kinuha ko lang yan sa sinabi nila. Yun lang daw basics nun. Parang sineseminar niya. And yung in-observe nila sa mga na-test nila na ginawa ng Stanford. Ayun, hindi paranormal pero gaya ng sabi ni Miss Chiki, connected yan. Yun na muna. Kita-kits.